Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, ano na nga ba ang nangyari dito? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Ayan nga. So, pag-usapan natin kung kamusta naman ang mga Continental Queens ng Miss Universe for 2025. Ano na kaya ang mangyayari sa kanila ngayon? O, ayan. So, alam naman natin na nagsimula ang Continental Queen ng Miss Universe nung nakaraan taon. Siya pinagulat tayo kasi may pagganon na, di ba? Ito yung bago sa Miss Universe na may Continental Queen. Ina-announce nila yan after ng pageant. Nung nakaraan taon, siya pinatuwa tayo dahil isa sa mga napili na bilang Miss Universe Asia, ang ganda ng title, di ba? Ay si Philippines. So, isa yan sa mga kinatuwa ko kasi parang feeling ko napakaswerte natin dahil napili tayo nung nakaraang taon more than kay kay Thailand, di ba? Sana si Thailand na ang pipiliin nila yun kasi di ba si Thailand na nakarating sa top 5. Naging malaking discussion to sa mundo ng pageantry na dapat ba ang Continental Queen ay nasa top 5 ng Miss Universe? Kung ako tatanungin ninyo, dapat nasa top 5 siya kasi parang paano siya magiging Continental Queen kung hindi naman siya nakarating doon sa dulo ng competition? Isa yun sa mga pinaglalaban ni Mr. Nawat dito na hindi niya naiintindihan bakit pipili ng mga Continental Queens doon sa mga nakapasok sa top 30 lang, ganon. Kasi dapat daw ang Continental Queens ay nandoon talaga sa top 5. At agree ako doon kasi 'di ba? Kaya kayo tinawag na halimbawa Miss Universe Asia, Miss Universe Africa, Miss Universe Tubachenes ganito. Dahil isa kayo sa mga top contender. Kumbaga kung iisipin ay dapat talaga nandiyan kayo sa top kasi kayo yung pinili as a Universe of Asia or by continent, di ba? So, dito sa Miss Universe, isa to sa mga hindi klaro. Nung nakaraan taon, naging malaking discussion niya na parang na-win down yung lahat at doon nga nawala na ng tiwala kasi nga, di ba, parang ano yun? So, pipili lang kayo ng gusto ninyo, ganon. Pero kasi syempre, hindi na ako magdi-disagree nung nakaraan taon kasi syempre si Philippines, hindi naman nakarating sa top 5. Siya ay naging top 30 lang pero pinili siyang Miss Universe Asia. So happy naman ako para kay Chelsea Manalo kasi syempre ang hangad natin doon pumwesto tayo ng bonggang-bongga at naging maganda ang laro ng Continental Queens nung nakaraan taon kasi lahat sila ay talagang may mga ganap. Diba? Nung una, medyo parang doon lang sa Miss Universe, busy-busyhan ng Miss Universe, maraming pinupuntahan. Tapos nung lately na, nagkaroon na sila ng event dito sa Thailand na nasundan sa iba't ibang bansa. Kaya parang feeling ko, ay okay yan. Pero ang sabi nila, pagdating daw ng Miss Universe, iimbitahan din daw nila yung mga Continental Queen para magputong ng sash doon sa mga bagong Continental Queen. Pero hindi rin nangyari yon kasi nga nawala na si Kun An. So si Kun An kasi may pakana niyan eh. So nawala na siya sa eksena. So parang hindi na mismanage yung mga queens hindi na nila naimbitahan pero dapat nandoon sila eh kasi 'di ba pinaparampa sila kung saan-saan eh. So parang ang ending ay nagamit lang din sila. Charot. So yon. Anyway, so ngayon taon na to, nagkaroon pa rin ng Continental Queen na sabi nga nila, i-announce daw nila during preliminary competition pero hindi naman natupad. Na-announce na nila after na ng coronation sa Miss Universe dahil nga naging magulo ang Miss Universe ngayong taon na to at maraming naloka at binu ang winners. So parang doon pa lang sa winners kasi wala nang sistema. Parang
medyo naguluhan na yung mga tao. And then, yung Continental Queen naman ay parang ano na lang, naging eme-eme na lang sila. Parang, o sige, masabi lang na Continental Queens na bigyan ng special award. So, ang nakakuha nga na ng Asia, Miss Universe Asia, ay si Miss China. Tapos, ang Africa naman ay si Cote d'Ivoire, di ba? Tapos, sino pa ba? Nakalimutan ko na yung iba, kung sino sa Europe, kung sino sa ano, sa America. Sa Americas ba sino? Nakalimutan ko. Anyway, ang ending ay wala silang papel, o di ba? So sa ngayon, kahit nga ang Reyna ay hindi pa umiikot sa mundo at hindi nga alam kung may papel nga ba siya o may eksena, maliban doon sa naririnig natin na meron siyang eksena sa Indonesia, inimbitahan siya para sa vitamin C photoshoot na alam naman natin na iniimbitahan talaga sila. Pero in fairness, ang ganda ng photos ni ano doon, ni Fatima, di ba? Na parang, ewan ko kung totoo na yun or talaga bang nag-shoot na siya doon. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong balita o kahit na chinecheck ko, wala pa din commercial di ba? So, hindi pa siya umaalis ng bansa niya. Doon pa lang siya sa, sa Mexico lang nagtatago din, charot, hindi. Doon din lang siya sa Mexico kasi siguro naghihintay siya ng go signal kung kailan siya talaga lilipad o kung kailan siya magtatrabaho. Kawawa din naman si Fatima saka yung mga Continental Queens ngayong taon na to dahil sa kaguluhan nga na nangyayari dito sa Miss Universe ay pati sila ay naaapektuhan, di ba? So, nawawala sa sistema. Buti pa yung kay Kun nakaraang taon kahit eme-eme, may drama, may eksena, may ganap. So, sa ngayon, hindi ko alam kung may imbitahan nga ba ng Sungkran, festival para sa Central World, ang Continental Queen, malapit na yun sa April na. So, tingnan natin kung masusundan. Kasi di ba dati last year, pinarada sila dyan. Pinarada sila ng eme-eme yung parada, charot. And then ngayon, hindi natin alam kung may imbitahan sila. Halos tumagal sila dito ng mahigit isang buwan. Lalo na ngayon, di ba, nangyayari ay talagang walang ganap, walang eksena. So kulang na lang palitan na sila para magkaroon ng eksena. So kung iisipin ninyo, nakakalungkot nangyayari sa Miss Universe ngayon dahil sa kagagawan nila. Pero sabi naman nila, okay lang naman daw, 'di ba? Okay lang naman daw sila, patuloy pa rin daw sila na pero sa ngayon, naghihintay tayo ng mga bagong update na mangyayari dito sa Miss Universe katulad ng saan nga ba gagawin ang Miss Universe ngayong taon na to. Matutuloy ba ang Miss Universe sa saan bang bansa? Sa Puerto Rico. Kasi di ba yan yung unang announcement when ang aga-aga nila mag-announce tapos eme-eme lang naman pala. Charot. Hindi. Wala pa kasing desisyon ang Puerto Rico kung itutuloy ba ang Miss Universe doon sa bansa nila. Sa ngayon ay under negotiation pa. Pero syempre maghihintay tayo ng bagong announcement o bagong press release nila kung matutuloy pa ba ang Miss Universe sa Puerto Rico. So, yan. Pero, di ba, mayroon ng usap-usapan na nakapag-down na daw. May usap-usapan na parang okay na, di ba? Pero sa ngayon, wala pa tayong announcement kung kailan nga ba to magagawa at kung kailan nga ba to gagawin at saan nga ba, di ba? So, yon. So, hintayin natin. Pero pwede pang mabago to. Pwedeng maulit-ulit dito sa Thailand, sa sitwasyon na nangyayari. Kasi kung i-manage to uli ni Mr. Nawat, pwedeng uli dito sa Thailand, pero sa maayos na paraan na dapat. At yung mga mistake nila noon, Diyos ko, ayusin na nila. Sana naman wala naman ng mga mekos-mekos, no? Kasi hindi nakakaganda. Kapag pinagpatuloy ito ng Miss Universe, yung mekos-mekos na yan, na kung ano man yung nangyayari, patuloy na mawawala sa eksena talaga ang Miss Universe. Ay nako, ako na nagsasabi sa kanila kahit pa sabihin nila na nasa proper sila, tahimik sila, hindi sila gumagawa ng ay nako, good luck sa kanila. Ang tao, hindi nila yan maluloko. Sa ngayon, pinagkakatiwalaan sila, pero pag dumating ang mga tao na parang nawala na talaga ang tiwala sa kanila, tuluyan na silang mawawala sa eksena. Parang katulad ng mga nangyayari sa ibang pageant na halos hindi na pinapanood, di ba? Dapat
ayun yung ingatan ng Miss Universe, yung credibility na tinatawag. Kasi kapag once talaga na nawala ng tiwala ang tao sa kanila, ay nako, good luck. Lalo na ngayon, walang nakikitang mga eksena at ganap sa mga reyna nila. Tapos yung reyna nila parang wala sa wisyo. Ay nako. But syempre looking forward pa rin tayo na makabangon ang Miss Universe. Looking forward tayo na sana ay maka-ere pa sila ng bonggang-bongga ng mas maayos, mas bongga at makabawi sila, di ba? Sa kanilang pagkakalubog. So, yun. So, tignan natin kung paano yun gagawin ng Miss Universe at looking forward tayo sa susunod na eksena nila, lalo na sa host country. Ganon. So, possible ba na bigla silang mag-announce ng bago? I think yes. Oo, possible. And then, ano nang mangyayari doon sa Continental Queen? Wala. So, parang feeling ko walang mangyayari sa mga Continental Queens na in-appoint nila. Just be appointed and special award. So, standby katulad ng nangyayari sa reyna nila. Pero kung yung reyna nila ay gagalaw tapos at magkakaroon ng interest ang ibang country na maimbitahan si Fatima, ayun. So, makakagalaw ng mga Continental Queens kung kasama sila sa imbitasyon. Pero ang tanong ng lahat, sino nga ba ang magmamanage ngayon ng Miss Universe? Kung sila Raul pa rin ba? Or meron ng bago. So, eto nga, di ba, kahapon nga, di ba, tinalakay natin kung mabibili pa ba ito ni Chavit, kung makukuha ba ito ni Mr. Chavit, kung makakarating ba sa Pilipinas ang Miss Universe, di ba? Lalo na ngayon, magmi-Miss Universe Philippines. So, di ba, taon-taon iniimbitahan nila yung reyna ng Miss Universe. So, isa rin na sa mga inaabangan natin kung maiimbitahan nga ba si Fatima sa Pilipinas at kung pupunta nga ba sa Pilipinas ang mga Continental Queens ng Miss Universe this year katulad ng nangyari nung nakaraang taon or wala. Di ba? So, yon yung abangan natin sa Miss Universe. Kung ano pa yung mga mangyayari, ano ba yung mga update. Dapat nga ngayon, January na Di ba? Matatapos na yung buwan ng January. Pero parang wala pa rin tayong naririnig sa kanila. But, let's see sa mga susunod na buwan at sa mga susunod pang buwan at sa mga susunod pang buwan. So, good luck kay Fatima, good luck sa Miss Universe at good luck sa Continental Queen ng Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin ba ninyo magkakaroon nga ba ng eksena ang mga Continental Queens ngayong taon na to katulad nung nakaraan taon? At tingin ba ninyo makakarating kaya sila sa Pilipinas ng buo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.